Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga mag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Gian. Ito guys, balik muna tayo sa matagal ng battle. Zoning 18. Balik muna tayo sa Zoning 18. Hindi ko pa napapanood kasi ito eh. 'Di ba? Pamoso versus K3U. Although may bagong upload na sa Flip-Top, andun yung semifinals ng Isabuhay 2025, pero I'm waiting sa Katana versus Saint Ice para sabay nating mapanood, sabay nating ma-review. Siguro pagpasok ng siguro mga first week ng November, maano na natin to, mare-review na natin to at malalagay na natin to sa ano natin sa playlist natin. Okay? So ayun, ito muna. Balik muna tayo sa mga nakalipas na battle. Ito, Zoning 18. 3 months ago. Uploaded 3 months ago. Pamoso vs K3U. Dapat kasi re-reviewin ko na to nung mga nakaraan. Pero yun nga, nag-focus tayo sa Motus at FRBL. 'Di ba? Ngayon, ito na yung chance para mapanood ko to. Pamoso vs K3U. Di na ako magbibigay ng insight sa battle na to. Pero sa tingin ko, bakbakan to. 'Di ba? So, yun lang. Abangan natin, tignan natin, panoorin natin at the same time reviewin natin. Pamoso vs K3U. Game. Ito dapat, pakinggan natin, unang banat Zoning 18, K3. Game. Bago tayo magsimula, isang taon na Game. pala si Pamoso sa Flip-Top. Palakpakan. Pero ngayong gabi ka na may eradicate. Para kang PSP, isang taon ka lang mag-ooperate. Si Okay. Atoms at Tulala sa malatipsi daw na modus. Sa'yo pabor daw ang madla, mabalasik at pa-famous. Malupet magupet, pues mauulit lang ang obvious. Aper ng Tom at nagjijin mako-corner ka notorious. Etong pasikat ay hindi na sisikatan ng araw. Kinorner ka ni Blackbeard, sa dilim ka papanaw. Pero kung ayaw mo ng midnight, ikaw si Icarus in this fight. Masisikatan ka lang ng araw kung pipiliin mo mag-suicide. Sige, lipad tungo sa dapat patunguhan nang malaman mong walang sikat-sikat sa kalawakan. Sige, lumutang ng tuluyan, gawin mong mental state. Iba yung di pangkaraniwan sa hindi lang makakonsentrate. Kasi mate, nag-choke ka kay Diyos for heaven's sake dahil yung preparation time lang daw ay 7 days. Abang ako, I just need sir a couple of days to ensure that you will die in million ways. Patay sa race ngayong gabi itong fanboy ng mga Marcoses. Makikita nyo yung evidence, pambihira yung elements. Pag ako ang bumangga dito sa Putapet sa Eddie Deads, iba yung Solid North na party list sa Solid North sa Esitex. Ito ay Na-review ko na to si K3U at ang komento ko talaga kay K3U mala tipsy di bumitaw. Diba? Di ko alam kung di ko alam kung naririnig nyo rin si Tipsy D kay K3U, pero yun, panoorin nyo yung mga past battles niya, panoorin nyo yung battle niya kay sino ba yun? Tulala, battle niya sa Motus, 'di ba? Yun, yun, basta panoorin nyo kung may time kayo, i-movie marathon yung mga battle ni Kay. May kita nyo dyan, may mga battle siya doon na katunog niya talaga si Tipsy D. Hanggang ngayon dito sa battle niya kay Pamoso, naririnig ko talaga yung delivery niya na mala Tipsy D Yun. North na party list sa Solid North sa Esitex. Ito ay overrated versus overweight. Below average versus foreign rate. Usapang punches mate. I got Draymond's rage while you got Jordan's fate. Kung ito'y Golden State.
Ikaw ay overacting lang na overage. Mabagal yung movement parang motorcade. Palabas ko ay classic naka-color grade. Abang sa'yo walang content na parang cover page. Kung battle rap ay battlefield, dila ko ay modern blade. Iba yung hindi lang nakakonsentrate sa may di lang nakakonsentrate sa pag-spit ng Nice. pang-slit hanggang yung skin. Kung battle Ganda nun. rap ay Ganda nun, di lang nakakonsentrate sa di lang. Ang ganda nun. Ang ganda ng wordplay na yun. battlefield, dila ko ay modern blade. Iba yung hindi lang nakakonsentrate Hindi sa lang. may di lang nakakonsentrate Nice. sa pag-spit ng pang-slit hanggang yung skin magkulay burger steak. At kung linya mo tong multi, kanina pa ako umu-overtake! Ano pangalan mo? Pamoso? Ano yun? Isang uri ng kagamitan na ginagamit sa pamboboso? Pamoso? Pangalan ko K3U. Pwedeng I heart you. Try nyong isend sa mga chicks, makakabengbang talaga. Yung pangalan mong Pamoso parang butas sa dingding na sinisilipan ng mata. Ano na pangalan yan ang lalim? Parang title ng Viva Max movie na in-upload sa Pornhub, UGs at YouPorn. Pamoso 2025 starring AJ Rabal at Alaric Yuson. Ba't yun na lang natin gawing Pichernanso? Pichernanso, palakpakan. Pichernanso, Pamoso, parehas lang may amo sa pangalan. Okay. Hindi ko kailangan ng pangalan. Ang kailangan ko pangalan ng mga rapper na dudurugin sa gitna ng tanghalan. Kung hangad mo kasikatan, yan ay matataglay mo. Ako'y assassin, usap-usapan, mga pinapatay ko. Time. Okay. Yun yung round 1 ni Kay. Shoutout kay Kay, no? Shoutout kay Kay. Pero sa tingin ko may kulang na angulo doon. Yung mga direct na linya, direct punches, direct haymakers, yun yung kulang sa round 1 ni Kay. Kasi more on technicalities siya. 'Di ba? Napansin niyo naman na ang atake ni K3 is more on technical, 'di ba? Pero hindi siya ganun ka impactful para kay Pamoso eh, 'di ba? Mabubutasan talaga si Kay sa ganung round. Although maganda 'yon, malinis. Andun yung multis. Pero yung direct na linya for Pamoso, late na dumating eh. 'Di ba? Yung about lang dun sa Pamoso, kagamitan parang Pamboso, 'di ba? Yun lang. Pero yung una hanggang dulo, sabihin natin yung first half niya o sabihin natin yung 3/4 ng round ni Kay, medyo hindi pa ganun ka solido yung tama nun. Yun lang, para sa akin lang, opinion ko lang naman yun. Round 2 ni Pams, tingnan natin. Para at pahinga natin! Yan na yung multi ang puta, eradicate, operate, putang ina dulo. Gago. Yo! Sira Ikaw ulo. ba yung K3U na sa akin hihigit sa zoning? Di ako nabibigatan sa'yo porket mukha kang tipsy ding pinabonjing. Mukha kang tipsy ding pinabonjing. Kasi kung si tipsy di mukhang hamster na puno yung bibig, dito kayo bibilib. Tingnan nyo naman, mukhang weirdong guinea pig. Yung pamimirata mong game, isang dekada na Kate. Yung ngipin ni Tipsy, malaki lang. Pero yung sa'yo, parang bisagra ng gate. Pang 2015 pa rin yung whack face. Hindi talaga nag-upgrade. Sa kakahabol mo kay daga, nakulong ka na sa rat race. Pues eto 32 sa yung inner spot. Rektahan na, walang how ironic. Baka katikim ka ng liver shot. Total gustong tumulad sa alcoholic. Iindahin para may komplikasyon. Sa sobrang lakas, sabog ang rib cage. Opensang malasyon, Livingstone. Pagkatira ko, pasok sa mid-range. Mapa-small room na big stage, iisa lang tono niyang kampyon. Kung boses ni M-Side, parang bagong jackal. Kanya muffler ng motor tuwing bagong taon. I-intro pa yan na nakahinto. Habang daliri nakaturo. Sabay aatras ng bahagya para sa second line na walang punto. Sa third bar gaganito na parang si Raulo. At para malakas yung huling linya, isisigaw niya yung dulo. Gago. O diba awkward? Pinrake Sakto down. yung MC profile ito sa FlipTop website eh. Akma sa galawan, nakalagay doon unpredictable delivery. Di mo talaga aasahan. Pinapahaba na lang kasi yung dulo kahit pilit para masabi na intense. Pero pagka-deliver, nakakabwisit. Parang issue ng Flash Express. Itong botchog na parang buntis, makokotongan mo sa ines. Kasi di maganda yung delivery pag nasosobrahan sa stress. Speaking of buntis, sabi niya sa battle nila ni M-Zite,
Katumbas ko, 2 mami. Tawagin niyo akong tunay. 2 mami. Tunay. Yun daw katumbas si tanga. Isa lang ibig sabihin yan, di ba? Putang ina ka. Rapper na may dobleng bilat. Talagang lapri tong si Lodi. Sa 2x2 meron kang kamatch. Tandem nila Marichu at Aubrey. Pero titirahin ko pa rin to kahit ramdam ko ako yung lugi. Sino ba di gaganahan ng burat sa katunggaling? 2 yung puke. Pang maternity niyang material ang naglagay sa kanya sa peligro. Sobrang pusi ang puta, mapagkakamalang sphinx to. Sa 3 anggulo kong solido, tsaka magsisilbi niyang nicho. Tung gusto maging mami, isisilid ko parang bangkay sa Ehipto. Nice! Ang laki ng improvement ni Pamoso from his last battle. Alam ko champion na si Pamoso dito 'Di ba? Sumali siya ng hindi ko alam kung champion na ba siya ng pulo. Hindi kasi ako nakasubaybay sa sa tournament ng pulo Pero hindi ko alam kung kailan ko siya mare-review yung titulo, no? Baka mag-start tayo from kasi sa pagkakalam ko 2019 yung si Siray yung nag-champion. Hindi kompleto yun sa pagkakaalam ko. Tapos 2022 na alam ko next yung si Laxartis na, tapos Prince. Laxartis 2022, 2023 Prince, 2024 etong si Pamoso, tapos 2025 si Baltz, 'di ba? So marami 4 na tournament na, pero tignan ko kung mare-review ko 'yon next year. Gusto ko rin naman ma-review yung pulo. Pero sa ngayon, nakikita ko na ang laki ng naging improvement ni Pamoso in terms of presence, stage presence. Mas kumpiyansa na siya mag-spit ng mga verses niya against dito. Tsaka the difference of their writtens, yung punto. I mean, yung direct na linya. So yun yung wala kay K3 kanina. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mas more on technical si K3 na nagkukulang sa mga direct na punches, direct lines, direct punto for Pamoso. Then yung round 1 ni Pamoso, pinakita niya kaagad na ano yung direct na approach. And ayun, K3 agad yung banat niya, breakdown sa estilo ni K3, tipsy the angle, 'di ba? So ayun, yun yung mga nilamang ni Pamoso para sa akin. Tsaka ang ganda rin yung mga mixture niya ng elements, jokes, bars, 'di ba? So yun yung pagbe-breakdown ng estilo ni K, ganda nun. So sa tingin ko lamang si Pamoso dito sa unang ikot. Bigyan natin ng 9:8 in favor of K3, in favor of Pamoso. 9-8. 9 muna. So, yun, round 2. Pakinggan natin. Banat, pakinggan natin! Yo, check. Sabi niya kay Joss, sabi niya sa laban nila ni Joss, ba't ako mapapahamak sa Joss? Weapon ko dyan, 316. Yung dyan 316, ginawang magic spell laban sa may kapangyarihan. Nakaw na nga kay ultimate yung linya, hindi mo pa pinag-igihan. Yung Jan 316, hindi yun weapon, kaibigan. Hindi rin para sa digmaan. Yung bersong patungkol sa pag-ibig at kaligtasan. Paano kung patayin ka ng mga solidong Kristiyanong galit sa blasphemy? Paano kung asawa mo gawin ding casualty? Pag kayo ay namayapa, mga anak nyo, dederecho bantay bata. How ironic, G, dahil sa 316, yung mga chikiting mo ay na 163. 163? Familiar ba? Yun yung presyo ng ticket sa parapol niya. Tangina na ito, nagpapa-online raffle. Pati si Cygnus na walang taya, sinisingil. Usapang tipsy na ba, sir? Ako yung katunog, pero ikaw yung kaparehas ng karir. Ang lakas pang mag-scatter sa cellphone. Ang lakas magkupal. Pag pumasok ka ng CR, jakol lang. Huwag ka nang magsugal. Scatter boy na sugarol. Pag naubos na yung fans, buraot na sa brands, pa-Gcash na sa fans, pwedeng paldo, pwedeng talo, pwedeng di maka-advance. Russian roulette, buhay mo ay nakaasa lang sa chance. Alam mo bang
Alipin ka ng institusyong nagsasabing yung sugal ay magandang adiksyon. Alam mo bang wala ka sanang limitasyon kung hindi mo isinantabi yung edukasyon. Kung nag-aral ka lang, hindi ka sana talo ng kagawad sa barangay nyo. Kung nag-aral ka lang, hindi mo sana pinalaglag yung dapat panganay mo. Kamukha niya raw si Apex at Diwata Pares. Walang nalilito, talagang lihitimo, maladiwata sa pagnanasang tumakbong politiko at mala Apex sa kadahilanang tinakbuhan mo baby mo. Okay. Sa mundo ng pasugalan, oo, naging slave ka at pinili mong maging parte ng epidemya. Yung panganay at pangarap mo lahat nag-fade na, sinugal mo ang lahat kaya walang na-save pa. Huwag ka nang umasa, mga katsamba pa, tanga. Ako ay nakatarget lock. Oo, malala na mga tama niya. Tila inosente na firing squad. Kahit pa nakaka ka na, hala, di na mapipigil pa ang aking lock. Iiwanan kang dapa. Para bang si Luning nasa parking lot. Nakadapa ka na ngayon habang pinapanood ka nilang mamatay sa fight. And fuck John 3:16. Ngayon alam mo nang walang everlasting life. Paano ang banat? Okay. Same lang. So, shoutout kay Kay. Shoutout kay Kay Trio. Pero sa tingin ko, first and second round niya, same lang. No? Same lang ng approach talaga. As in. So, yun lang. Wala na akong ibang idadagdag na detalye. Kasi, kung ano yung nasabi ko sa round 1 ni Kay, yun at ayun lang din yung nakita ko at napanood ko sa round 2 niya. So, yun. Round 2 ni Pams. Pakinggan natin. At pakinggan natin. Yo! Sinisita pa yung pagpaparapol ko. Kung ako sa'yo, dapat yung idea na yon kinancel. Naiinggit sa parapol ko kasi wala yung pangalan niya doon sa well-rounded. Tapos kamukha ako doon si Diwata. Huwag mo nga akong binibiro. Kung ako si Diwata, dadaling kitang retiro. Yo! Paris retiro. Pioneer ng pulo. Pero isa lang yung video. Yun na ba yung resibo mo? Huwag ka nga magpanggap na lihiti mo. Mahiya ka sa may titulo. 8 years ago, Bars. isa lang yung battle. Laban sa 5 beses, walang tumalo, 1 taon lang nangyari. At yun ang kaibahan ng nauna lang sa nauuna palagi. Yun, so, kanina, tinatanong ko sa inyo kung kampiyon na ba si Pamoso sa pulo bago nangyari itong battle na ito. And then, si Pamoso na mismo nagbanggit na champion na siya dito. 8 years ago, iisa lang yung battle. Laban sa 5 beses, walang tumalo, 1 taon lang nangyari. At yun ang kaibahan ng nauna lang sa nauuna palagi. Nice. Si Lax Hartis, ginawa kong practice. Kamakailan sa aming laban. Ako'y malabong maubusan sa handaang kabilaan. Tapos na ako sa kampyon. Ngayon tondatihan naman ang papahirapan. Yung parating pa lang nga, inabot sa akin. Ikaw pa kayang napag-iwanan? Pioneer ng Nice. pero sa Motos nag-comeback. Doon siya nagpakitang gilas. Winelcome ni MZai sa bagong laro. Tapos hinamon niya ng rematch. Halos 10 taon na din na nakalipas. Huwag ka na umasa pa sa hype. Tingnan mo, nakasalamin ka na. Malabo na yan pag-usapang site. Nung pinag-wall Bars. sinolot si Shernan. Galing. Tanginan to, mas lumala. Kay Shernan siya nag-focus. Ayun, next battle, binigyan siya ng tulala. Pagkatapos maging panauhin, yung mga ulo hakamunin, mukhang tanga. 2 battle pa, sunod ka na. Boss Enigma, ako sa'yo, magsulat ka na. Basura tong rebel, ngayon pa nakuhang lumebel. Samantalang agwat mo sa kanila, parang Cambodia to Yemen. Kala mo talaga may pasabog kung mantreten. Typical na Pinoy, init na init, gustong pasukan yung SM. 7 taon nagpabad bilang accountant. Updated na mga bars mo ngayon. Kaya kung inaakala mo kaya mo kong talunin, nagkamali ka ng kalkulasyon. Ako'y kampyon, kaya dapat nakahanda ka sa mga nagbabadyang atake. Tatambakan kita ng bara hanggang mawala ka sa balanse. Huwag kang papakakampante, ngayon nandito ka sa battlegrounds. Accountant ka pero di mo ma-handle tong iiwanan kong punchline count. Aking punches parang may knuckles pag nag-i-spit ng round. Kung sanay ka sa number, aking angle, hindi mo kayang ma-figure out. Lakas dito. Lakas na dito. Para magkaalaman sa laban, sa balagtasan madadala. Mararanasan na matagpa sa laban. Talas lang ang kasangkapang sasaksak dyan sa kalaban. Balagbag sa pagkaspangang papatay dyan sa nakaharang. Pinakita ko lang kay K3 yun na I got multis to show. May bilang lang yan sa pangalan pero wala yang numerous flow. Yeah! Ayun na. Ayun na yung sinasabi ko sa inyo.
Kaya sakto lang na binigyan ko ng 9 si Pamoso sa round 1 eh. Kasi tingnan nyo yung round 2. Ang bigat nun. Ang dami niyang elements ulit na hinalo sa ikot na to. And yung mga punto niya talaga direct talaga para kay K3 oh. Yun naman yung wala kay K. Kasi si K more on technical eh. Tapos hindi siya masyadong nakafocus sa kumbaga pwede nating sabihin pwedeng spit ni K3 yun kahit hindi si Pamoso yung kalaban niya. So ganun ko siya nakikita. Unlike kay Pamoso, hindi niya pwedeng spit sa iba yun. Para kay K lang talaga. So sa tingin ko doon nagkakatalo sa angulo, sa references. Yung performance naman parehas malinis, pero actually sa stage presence lamang pa rin si Pams eh. Kasi mas nakikita ko yung intensity. Si K kasi medyo konting hindi siya ganun ka-aggressive compare kay Pamoso. Then ayun, maraming elements yung nilamang ni Pamoso para kay K dito. Kaya sa tingin ko, round 2, ito yung pinakamalakas so far ni Pamoso na round compare sa round 1. Kaya nga sabi ko sa inyo na sakto lang na binigyan natin ng 9 points si Pamoso sa round 1 eh. Kasi itong round 2, 10 points ang ibibigay ko dito. 10-8 in favor of Pamoso. Yan, first 2 rounds Pamoso yun. Round 1 medyo dikit pa kasi feeling ko hindi pa ganun ka nakukuha ni Pamoso yung momentum, pero pagdating sa round 2, ito na, dumikdik na si Pamoso dito. Yun, round 3, pakinggan natin. Pakinggan natin. Yo, check. Sabi nga sa laban nila ni Eds, okay nang nag-choke ako kay Diyos, at least di ko nakalimutang pumunta. Tangina, nag-choke ka na, nagmalaki ka pa. Parang utang na loob pa ni Enigmang pumunta ka. At least present, kahit palpak yung proyekto. Tanginang mindset, galawang gobyerno. Attendance is a must. Sobrang common yan. Nagpakita ka lang pero di ka naramdaman na parang hologram. Sinabihan ka lang ni Diyos ng galing pa akong gig sa Makare. Wala ka nang nabanggit. Nanliit yung memory nung niyabangan ka na ng gig. Okay. Enigma, ano to? Battle rapper na nalilimutan mag-rap? Yung sitwasyon, parang nagubad si Maria Osawa sa harap niya, tas di siya tinigasan. Sayang yung slot. Alam niyo bang racist to? May linya siyang, Black lives don't matter and that's the reality. Black lives don't matter? Hypocrisy. Nung 2x2 nga, tangina ka, binuhay ka lang, niniga G. Siniga ang nagplano't pundasyon ng kartada. Siniga G ang reason ba't kayo nakatsamba. Kung di ka nagka-black, ordinaryo kang mamba. Sumusunod ka lang sa black na parang Wakanda. Ko'y patira kita sa mga tropa kung nigang galing pang abroad. Papaupuin ka namin sa sopa habang may 4 na nakatayong niga sa likod. Gago. Yung mga nag-react, mga nanonood ng bold. Tangina. Boss! Gago. Next 2x2, ikaw Gago. sa akin si James Oberman. Dudurugin ka lang to at yung kapartner niyang sunog. Papakitaan namin kayo ng mga malalalim na linyang pautal-utal na may kasama pang piyok. Kasi wala naman kayong chemistry. In tandem yung monotonous. Pag napasubo kayo sa amin, tsaka aabot ng esophagus. Feeling ducks na parang platypus. Dapat pangalan mo, anonymous. Tuntunog robot, parang Autobots. Mararanasan mala Holocaust. Mala Hitler Ina mo. na may 6 na milyong niligpit. You want smoke? Pumasok ka sa chamber of death. Inhale, exhale, sulitin mo mate. Nilalanghap mo yung sarili mong ikinikremate. Hindi ka matayan, hangangganan ng iyong sasapitin. Kaluluwa mo ay makakaranas din ng exorcism. Wala nang afterlife sa'yo, ikay ginapos lang. Oo, dinukot ko yung soul, parang Thanos lang. Naging Okay, ayos lang. Thanos soul. Gumustisya ay natamo dahil kapwa mo na racist ang dumidik pa sa'yo. Rhyme scheme na technical na may konseptong madugo, yun ang di kayang gawin ng mga champion sa pulo. Yung grupo niya na Bloods, gusto niya mag-collapse. Kesyo peki raw na thugs, kesyo peki raw na fugs. Para kang leukemia dahil cancer ka sa Bloods. Toy leukemia, pati si Boy Tapik, aka Kiko Matching, pinag-iinitan mo.
Kasalanan niya bang waka kaya di mo siya mapaganto? Kiko Maching, Boy Tapek, ako bahala sa'yo, Repa. Hindi ko hayaang si Leukemia ang maging rason para mawalan tayo ulit ng Kiko sa eksena. Bars. Venezuela represent, sige raise your flag. Pero kung usapang North, ako ang Brandon Stark. Gamit vision, naging ruler yun ng aking niche. Abang ikaw wala ng vision, parang Scarlet Witch. Kung di ka pinagmotos Puno, ng Christian, isa ka paring wak MC. Parang Cebu yung history. Nasakop mo lang yung pulo ng dahil sa Christianity. Huling bagsak ay WandaVision. Kung ito ay fantasy, kahit present ka ngayon, patay ka in reality. Okay, ito yung pinakamalakas na round ni Kay. Sayang kung ganito lang yung first 2 rounds niya, baka dumikit pa siya kay Pamoso eh. Pero ito real shit. Ito yung pinakamalakas, ito yung pinaka na-enjoy ko, ito yung pinaka colorful, ito yung may pinakamaraming reference, ito yung may effective reference, especially the WandaVision, Thanos Soul, yung Marvel reference, Avengers reference, nagustuhan ko yon. Kung sana sana nasilip niyo yung angulo na ginamit ni Kay sa battle na to. Solid, men. Ito yung round na pinaka nagustuhan ko. Ito yung round na even mahaba, hindi siya naging dragging. Ito yung round na sobrang effective for Pamoso. 'Di ba? Ito yung pinaka nagustuhan ko. Ito yung pinaka malakas. So, ayun. Sayang kasi kaya ni Kay gumanon magsulat ng ganon, pero the question, bakit yung first 2 rounds ganon lang, medyo tipid, medyo hindi tumatama, medyo magaan, pero pagdating sa round 3, bakit andun na yung pinaka mabibigat na references? Why? 'Di ba? So yun, that's the question. Pero so far ito yung pinakamalakas. Nakapag-set si K3 ng mataas na standard sa round 3 at sa tingin ko may hirapan si Pamoso na lagpasan yun. Pero, depende. Baka maghalimaw rin si Pamoso sa round 3 eh. So, game. Tingnan natin. Nagbanat, pahinga natin! Thanos daw. Ano ba naman yan? Thanos, as malaki tiyan? Tapos sinasabi pa, sa 2x2, kung ano-ano sinisita. Magkahanap ka na ng nakakampi, si James Overman, puta, di naman niya marunong magsalita. Gago. Yo! Esophagus. Yo! Gago. Napanood ko yung latest battle mo sa Rap Lines Sabi mo doon, panoorin ka naming mag-champion sa Pedestal 4. Bakit first round pa lang nabigo ka ng kuhanin? Pedestal ano ba tinutukoy mo? Pedestal 400? Inuuna mo kasi yung yabang imbis maglapag ng barang espesyal. Nasobrahan ka sa laki ng ulo kaya nalaglag ka sa pedestal. Oo, tinalo ka ni Jabo. Kaya lagay mo ngayon lalong in danger. Kasi kung yung jab di mo nga kinaya, paano pa kaya tong haymaker? Dumudurog ng buto. Anong palag ng weak defender? Matapos yan dapuan ng banat ko, mangangailangan siya ng stretcher. To sa Ebsing, Malaproto J pa nga lang, ikay agarang tinalo. Kung basihan ng bawat hurado na batas kat 5-0. Sa mga dikta nung kalaban, ikay lantarang ginago, nakatikim ng shots fired gamit gun bars, mala Chris Delano. O lahat na nabanggit, tinalo si Fuego. Pero yung konsepto sa'yo ko konekta. Yung makaluwa mong estilo, di umuubra pag bagong meta. Kahit gumamit ng time machine, mananatili kang napaglipasang mahina. Sa madaling salita, para kang si Fuego, mali ka ng nilapagang ira. Usapang apoy, I got my own flame. Parang Human Torch ang code name. Samantalang apoy mo, matagal ng lipas. Akala mo Stone Age, maaabo, katangina mo. Sa naka-mutant form na on stage, ito'y flip top, hindi sunugan kalye, pero dadaan ka sa road rage. Kahit magpa-ere ka sa akin, tostado ka sa pantupok na lyrics. Kahit trio, magmumukha ka sa ranggolang sumalubong sa Phoenix. Legend ng sunugan? Meron ba nun? Tangina ka, wag kang imbento. Hangad maging pioneer ng pulo, di naman kasama nagsimento. Sinusumbat yung katiting na ambag, kaya dapat dalain niyang datihan. Pinatulayan lang niyang accountant siya kasi magaling lang magbilang. Niyabangan si Antonym na meron daw siyang million cash. Ginamit sa argue. Sinisigaw niya salary at hindi rap money. Meaning dito wala yung value. Perang galing sa trabaho, ginawang lamang sa artistry.
Iyabang mo yung milyon sa battle MC kung naipon mo yan gamit talent fee. Ang angasin mo Nice! ng ganyan, Putang yung mga ina. kabatch mo sa eksena. Hindi yung mga ngaral ka na lang, doon pa sa pumapasok pa lang sa eskwela. Estado sa buhay at lirikalan, malaking agawat sa sistema. Tandaan mong baliwala yung pera pag nasa gitna ka na ng gera. Nice! Tagilid na standing mo, dapat matuto ka. Di laging payroll ang nauuna. Ako'y mahirap kalaban, kaya tong financially stable na uuga. Pangratrata ng sandat ang puminsala dyan kay K3U. Siksik bara, mga bala na pinutok ko sa kanyang 32. Tong inong lakas. Zoning 18. Tong inong lakas. Sabi ko sa inyo eh. 'Di ba? Nag-set si K3U ng standard sa round 3. Nakita naman natin ang lakas nun. Solido 'yun. Pero grabe yung pamoso dun. Tangina, rumatrat siya dun. And sa dikit na sa dikit na judgment, guys. Strongest round ni K3U, pero sa tingin ko humabol si Pams. Actually depende talaga eh. Depende sa preference nyo, pero sa tingin ko malaki yung ginamp ni Pamoso para kunin din yung round 3. All 3 rounds Pamoso, pero shoutout kay K3U, ito yung pinakamalakas na round niya, pinakasolido. 9 points for him. And sa dikit na scoring lang talaga, bibigay ko kay Pamoso yun, 10-9. Solid men, ang lakas ni Pams. Kung hindi lang dumating yung mga haymakers niya, tangina kay K3U yun. Pero ang ganda nung ang ganda nung ginawa ni Pamoso doon. Yung ender, lalo yung ender. 32, ang ganda nun. Sobrang astig ng ng mga binitawan niyang mga lines for K3U dito, and sa tingin ko all 3 rounds nakuha ni Pamoso to. So yun, 9, 10, 10, 29 points for Pamoso. Kay K3U sayang kasi kaya niyang dumikdik ng katulad sa round 3, pero hindi niya ginawa sa first 2 rounds. So yun, 8, 8, tama ba ako? 8, 8 and 9 sa tingin ko. So ayun, that's all 3 rounds for Pamoso, and yun, Pamoso 29 points, and kay K3U, ano ba score natin K3U? 9-7 9-7 ba yun? Hindi, nakalimutan ko na kung ano yung score. 9-7 10-7. Hindi, nakalimutan ko na kung ano yung score, guys, sorry. Basta round 1 9-7, tapos round 2 binigyan ko ng 10 points si Pamoso. Then 9 pala. 9-7, 9-8. Hindi ko na talaga matandaan, sorry. Pero ayun, all 3 rounds Pamoso yun. At naalala ko lang all 3 rounds Pamoso. Pero di ko lang matandaan kung ano yung score na binigay ko sa round 2. Kasi sa round 1, 9-7. Then sa round 3, 10-9. Ano ba yung score sa round 2? Tangina. Alam ko 9-7 din sa round 2 eh. So, ayun. Sige, 9-7 sa round 1, 9-7 sa round 2. Then, sa round 3, strongest round ni K. So, yun. 10-9. So, 7-7-9 for K. That's 23 points. Then, kay Pamoso naman, 29. So, 29-23. All 3 rounds, Pamoso. K3U versus Pamoso. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Pamoso, guys. Pamoso. Boto ng hurado, 5-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Pamoso. Shoutouts K3U. Solid. K3 napaka-solid doon, Boss Arik. Salamat po. Gusto ko lang i-shoutout syempre yung asawa ko, si Angelica. Sa mga anak ko, si Aliyah, si Elijah, at si Zero. Kay Boss Jeremiah, kay Maki Mac. Putang ina, napakalakas noon. Sobrang solid ng laban. Salamat kay Enigma sa pagkakataon. 7 heads, rap lines, ulap, linya-linya. Yeah. Yun. Pamoso. Tapos, binoto ko si Pamoso, round 1. Pamoso kasi yung parang yung delivery ni K3U medyo ano pa kasi siguro nagsisimula pa lang. Tapos round 2 dun na parang naglaban talaga. Pero round 2 bibigay ko pa rin kay Pamoso. Sa round 3 yun, Pamoso. All 3 rounds. K3. Blizzard, binoto ko si Pamoso. Sa round 1, akala ko makukuha na ni K3U yung momentum niya. Pero nung bumanat na si Pamoso round 1 and 2, talagang umangat siya doon. So na-diffuse lahat ng mga pyesa ni K3U. Sa round 3, Dikit.
kala ko kanya na yun. Parang, pero nahigitan pa rin. Yes, yun nga eh. Pamoso. Nahigitan. Kaya pinag-tie ko lang sila. Maganda kasi Yun, yung tie. K3. Pwede rin tie Hindi talaga. ko masasabing kay Pamoso yung round 3. So, 2-1 para kay Pamoso. Congrats. Basta, Kay Ju. nga pala kay Pamoso, yung rounds ni K3 sobrang flawless. Mhm. Lupit nun, marami ayariin yun. Pero para sa akin, mas lumamang ng konting sapak yung yung mga bara ni Pamoso, kaya Pamoso. Yeah. Hindi ako magkamali, panoorin ko yung video. Yun, binoto ko si Pamoso. Round 1, nadala ni K3 yung schemes pero yung punto ni Pamoso lumutang doon. Pero para sa akin, hindi ganun kalaki agawat. Yung round 2, pinalutang ni Pamoso yung yung mga sinasabi niya. So mas trip ko yun. Lumaylay si K3 yun ng round na yun. Tapos yung round 3, siguro nagkakatalo na lang kung sino mas may punto yung sinasabi. Kaya Yes. yun, si Pamoso. Yo, Jamie Sykes, binoto ko all 3 rounds si Pamoso. Although, naghahabulan lang sila in terms of punches. Parang mas tumatatak yung kay Pamoso tsaka yung stage presence niya. Yes. Tsaka syempre yung impact na rin nung punches. Though, nagpapaulanan sila ng punches tsaka pati exchange ng flows. Ang ganda nung palitan nila ng exchange ng flows nung round 2. Yun nga, every round nga lang talaga may nilalamang talaga si Pamoso. Pero props pa rin kay K3, napakahusay. Galing. Yun. So, yun. That's it. Halos pare-parehas kami ng naging naging judgment. Sabi ko nga sa inyo, akala ko kay K3 na yung round 3 pero ayun nga, naging solido pa rin yung round 3 ni Pamoso at sabi nga ni Blizzard, sabi nga ng ibang mga judges natin is naaangatan talaga every round. 'Di ba? Si Blizzard naman tinay niya yung round 3 which is sabi ko nga baka itabla ko yun pero hindi eh. Mas nalamangan talaga ni Pamoso yung yung round na yun eh. So yun lang. Wala na akong idadagdag pa kasi sa tingin ko nasabi ko naman na lahat and napakinggan naman natin yung hatol ng mga judges and I think we have a same judgment for this battle. Yun lang. Pamoso, congrats and syempre bawi kay kita-kits tayo sa next na review and di ko alam kung saan pero I think baka C9 Cygnus, not sure pero yun yung nakikita kong parang mga na isunod or yung Fernie Jamie Sykes, I don't know, gugulatin ko na lang kayo. Okay, kita-kits sa next na review mga kumag. Peace out.